Okay, so review ulit tayo, no? So, AFAR, Conso, intercompany sales. So, well, this is one of the most, if not the hardest topics sa AFAR, no? Kasi maraming transactions na kailangan mong aralin. But as much as possible, may idea dapat tayo sa intercompany. There's a high yield na lumabas ito sa board exam, no? So, intercompany transactions, mahirap pero aralin natin. So, okay. Ngayon, dito sa problem na to, um, naka-prepare yung mga maraming questions that can possibly be asked, no? So, gawa tayo ng solution na halos kayang sagutin lahat ito. Well, kayang sagutin lahat basically, no? But as much as possible, yung solution dapat natin ay kayang sagutin most of the questions or possible questions in the problem. So, na-expect naman natin, hindi naman so complex yung ibibigay sa ating problem. However, we must be ready na kahit ano yung tanongin niya kasi it could ask anywhere in the solution ng number na as much as possible dapat na masagot natin with using a solution na familiar tayo, no? Okay. So dito sa problem na to, si Calzada Corp may 90% na ownership kay Iskinita Logistics, and merong intercompany transactions. We have upstream and downstream. We also have percentages of unsold goods, and alamin natin mamaya yung effect nila sa income statement and as well as the cost of goods sold. And ano pa ba? Yun, yung beginning inventory, yung last year na nabenta na ngayon somehow, no? So, yun ay may effect din sa net income. So, let's see. Okay. Ngayon, tingnan natin label muna natin. Yung si 180 kasi, parent provided inventory to subsidiary. So, downstream yan. Downstream. So, dito siya sa 25% on sales. Make sure lang natin na ginagamit natin yung mga tamang rates. Kasi iba-iba dito. Well, 25-25, but this is based on sales yung isa. Yung isa naman is based on cost. Okay? So, again, downstream, siya si yung parent going to subsidiary, that's 180. Ito, 180 lagay natin dito, 180K. At dito sa second paragraph, sinabi niya na yung downstream daw ay 25% unsold. 25% unsold. Importante din yan. Now, yung upstream naman natin is 30%. Yung sabi niya dito, 30% hindi daw nabenta, remained in the respective buying affiliates possession. So 30%. Okay, this is yung amount dito 140K. Upstream. Okay, dito downstream, and this is 30% unsold. Pwedeng sabihin niya sold. So kailangan mo din yung unsold units, okay? Tingnan natin yung effect niya. Okay. Sa January 1, yung beginning, eto 15,000 daw, ang production cost is 11, so merong 4,000 na profit, no, or gain dito, 4K. Sino nagbenta? Ang nagbenta ay si Eskinita. So this is upstream. Lagay ko na lang dyan. Upstream. At meron naman dito sa kabila, dito 16,000 daw. This is your, of course, downstream na yan. Kasi nakalagay naman subsidiary, that yung libro niya daw. Merchandise acquired from parent, 25% markup on cost. So 16,000 divided by 125% multiplied by
25%. So that's 3-2. 3-2 na gain. Okay? So, yan. Pwede na tayo mag-solve. Start tayo with the net income dito. Itong mga reported net income na ito. So, reported net income. Reported NI. Meron tayo dito siguro gilid ko pa. Or gitna ko pa. Reported income. Net income. Sorry, mapangit yung sulat ko. Reported net income ni parent at ni subsidiary. Okay? Ngayon, lagay natin dito 550,000, 220,000. Tingnan mo to. Yung dividend, wala tayong problema dito kay parent. Yung dineclare niyang dividend, binigay na yan sa mga shareholders niya. So wala tayong issue doon. Ang issue natin dito sa 40,000. Bakit? Kasi si Calzada, mayroon yung share na 90% dito kay Eskinita. Kada magde-declare si Eskinita Logistics ng dividend, some of that, which is most of that, kasi nga major shareholder siya or controlling interest siya, 90% of that will go to the parent. Siya din yun. Siya din yung owner. So, parang nakakumita ka ng dividend ng galing sa sarili mong ownership. So, parang ganun. Hindi siya totoong income. Kasi na-report yan kasama ditong 550 na to eh. So, nung check sila, entry sila dito sa libro nila, it was entered into the books as income. So, yung 550 na yan, i-adjust natin yan. Gamit itong mga dividends, intercompany transactions na to, basically, no? So, yung title natin, intercompany sales. It's intercompany transactions, supposedly. Correct ko lang to, no? Transactions. Yan. Okay. So, yung adjustment natin na kailangan natin is 90% of that. So that's 36,000. Double check lang, 36. So 36,000 ang tatanggalin natin sa net income ni parent. So since hindi naman to totoo. Okay? So dividends intercompany. Yan. Alright, so next meron tayong intercompany sales. Ito yung tinatawag nilang unrealized profit in ending inventory, tsaka unrealized profit in beginning inventory, or realized profit in beginning and ending. Okay? So kapag kasi, for example, dito sa 4,000 na ito, initially recorded siya as unrealized. Okay? Kapag nag-i-stay yan dun sa ending inventory, nag-i-stay yan dun sa factory, ibig sabihin, merong portion kasi doon, since yung 4K is a gain na recorded na in the books of whoever the seller is, nire-record niya na yun as sale. In actuality, hindi pa yun realized kasi hindi pa siya nabebenta sa outsider. Kapag nabenta na yan sa outsider, wala na tayong issue. Okay? Any difference can be recorded as gain. Kasi it's just basically the difference between the cost of the item and the selling price sa labas. So, realize na yung gain. Okay? Ngayon, pwede nating unahin para maipakita ko yung unrealized muna, no? So, I would say, para sa akin, I would label it, kasi solution ko naman to. You can label it any way you like. Some would say downstream, unrealized downstream gain, mga ganun. Some would say, yung pinaka-familiar is yung, or popular is yung UP, ano ba yun? UPEI, unrealized profit
in ending inventory, tapos yung RG, realized profit or realized gain in beginning inventory. Mga ganun. So, I would say ano na lang unrealized profit in intercompany sales, unrealized profit in IC sales ng current year. Okay? Wait lang, lagay ko to dito. 550 and yung 36 and lagay ko dito. Parent. So, unrealized profit in intercompany sales in the current year. So, intercompany sales in the current year, ibig sabihin hindi pa yan nare-realize. So, nagstay siya sa ending inventory this year, current year. So, if it says unrealized and the sale was made during the year, ang adjustment mo ay kung sino ang nagbenta. Okay? Sino ang nag-record ng profit, siya ang mag-a-adjust. Why? Hindi siya realize, nag-stay siya sa ending inventory, hindi siya nabenta sa outsider. Yun yung issue doon. That's why kung ang na-record na profit dito sa 550 is a portion of the intercompany sale na hindi nabenta, hindi mo yan dapat kita. Hindi mo yan dapat part ng income mo. That's why i-eliminate natin yan. Okay? So, what are those values? And kunin natin kung nandito tayo sa column ng parent. So, that would be downstream 180. Ito, na-label natin kanina. 180,000 multiplied by 25% of that was unsold. That's 45,000. And we're going to get the markup. Yung markup, yung profit, basically, dun tayo may concern. So, since it's based on sales, we can simply multiply by 25%. Okay? Times 0.25, that would be 11 to 50. Kaninong adjustment yung 11 to 50 again? Kung sino ang nagbenta. So, 11 to 50. Pa-minus kasi hindi totoong kita pa sa ngayon kasi nandun pa siya sa ending inventory. Hindi pa siya nabebenta sa labas. That's the reason. Okay? Ngayon, pumunta tayo kay subsidiary. Pag sinabing subsidiary, siya ang nagbenta. So, upstream. Okay? Yung upstream, dun tayo may concern. Dun tayo sa 140,000. Kunin natin yung percentage of unsold kasi dun tayo may concern. Times 0.3. Multiply natin. Kunin muna natin yung cost kasi based on cost siya. Alam mo na to. Divided by 1.25 or 125%. Multiply mo to by 25%. Wait, parang mali ako. 140,000 multiplied by 30% unsold divided by 1.25 multiplied by 0.25, 84. Okay? We got 84. Pa-minus, why? Because nung nirecord niya yan as benta, kita, okay? However, hindi pa naman niya nabebenta sa labas, wala pa siyang karapatang mag-record ng income of that portion na hindi pa nabebenta. So, since recorded siya initially in the books, we will eliminate. Okay? So, 84, reduction to the net income na nasa books ni subsidiary or ni Iskinita. Okay? Now, ipakita ko ngayon yung realized profit in intercompany sales prior year. Okay? Yan yung nasa beginning. Okay. Ganito mo yung tignan. Last year, ang treatment mo dyan is parang ito. Okay? Ganyan ang treatment mo dyan. Why? Kasi ending inventory siya last year. So, ibig sabihin,
nung last year, wala silang karapatang mag-record ng income in relation to that kasi nga hindi pa nga nabebenta. Well, expect mo ngayong year na benta na. Okay, so meron ng karapatan mag-record ng income. That's what we're talking about. Pertaining doon sa 4,000, eto, 4,000 at yung 3,200. Ngayon, sino mag-a-adjust? Siyempre, kung sino ang nag-adjust last year, siya rin ang mag-a-adjust ngayon. Okay? So kung upstream, we're talking about 4,000. If we're talking about this 4,000, sino mag-a-adjust? Siya ang nag-record ng benta eh. Siya mag-a-adjust. Okay? So hindi niya ni-record as income last year, i-record niya as income ngayon. May karapatan na daw siya. Okay? So this is 4,000 here. Pa-add naman siya. Okay? Ngayon, dito sa kabila, 3,200. Siyempre, alam na natin yan. 3,200. Alright? So, pa-add siya. Ulitin ko, last year kasi, hindi kasi siya, napa-minus kasi siya last year. So, ngayong year, pa-add na siya. Why? Nabenta na kasi siya. Meron ng karapatan. Yon. Bigyan ng karapatan yan. Ganon. So, meron na siyang karapatan. So, basically, ito lang naman yung mga adjustment. I-highlight ko lang yung i-dividend. Sino ang a-adjust ng dividend? Doon sa dividend na dineclare ni parent, wala namang issue doon kasi binigay na yon sa mga shareholders niya. Wala namang shareholding si Eskinita doon, so wala tayong issue. Okay? Well, I'm not sure kung possible yun in actual setup, no? Pero in most cases na ma-encounter mo as for problems, wala kang makikitang share si subsidiary dun sa parent. Si parent ang merong share dun sa subsidiary. Kasi dun nagkakaroon, yun yung tinetest sa atin, no? Yung how you treat those transactions with the subsidiary. Okay? At paano mo hahati-hatiin eventually yung mga income na yan or yung mga share in net income, etc. No? Okay. Dun sa subsidiary nagkakaroon ng issue. Dito sa 120 na dividend na pinamigay ni parent, wala tayong issue dyan. So, forget about that. Ngayon, yung pagkakaiba ng what do you call this? Unsold inventory sales transactions. I think I've highlighted it enough. Okay na tayo dyan. So, simply ganito lang yung solution mo. So, pwede mo nang i-total yan. Okay? Total mo yan. Yung true net income na yung makukuha natin. No? True net income, NI, separate books. Separate books muna to. Okay? Yan. So, 550,000 minus 36,000 minus 11,250 plus 3,200. Okay? So, 505, 950 kay parent. Okay? So, 220,000 minus 84 plus 4,000. 215,600. 215,600. Yan ang totoong net income ng bawat isa. Okay? Ngayon, pag pinagsama mo yan, itaas ko lang to. Pag pinagsama mo yan, 505,950, 721,550. 721,550. Ito yung conso net income. Okay? Pinagsama mo na. Ngayon, pag tinatanong ka ng attributable to parent, so parent, paano ba yun? Parent, paano ba yun? Usually ang question kasi attributable to parent, attributable to NCI. Okay? Hinahati kasi yung conso net income. Papunta sa parent at papunta sa NCI. Okay? Ngayon, kung tinatanong ka lang how much ng portion ng subsidiary net income ang mapupunta kay parent, di kunin mo lang yung 90% ng income ni subsidiary. Okay? Ganon. Huwag kang palilito doon. Kung tinatanong ka ng conso net income attributable to parent, ganito gawin mo.
Yung 505,950, buo yan kay parent. Kunin mo muna yung 90% kasi 90% ownership nga, di ba? So 215,600, hatiin natin yon, multiply natin ang 90%, 194040. This is the portion of the net income ni subsidiary attributable to the parent. Ngayon, kapag tinatanong ka, the consolidated net income attributable to parent, i-add mo dito yung 505,950 kasi solo niya yon. So 505,950, 699,990. Okay, 699,990. Okay? Ngayon, tinatanong ka attributable to NCI, the residual. E di minus mo lang yung 721,550 na consolidated income. Okay? So you get 21,560. Okay? 560. Ngayon kung mapapansin mo, ganyan yung solution natin pero halos nasagutan natin lahat dito sa bandang ibaba. So what is the consolidated net income? Wait lang, dito muna sa number 2. Controlling interest, that's referring to the parent. So 699,990, letter C. Yung sa consolidated net income, kanan 721,550. Yun yung na-compute natin. 721,550. Meron pang isa. What amount of NCI naman? 21,560. Okay? So, ulitin ko, residual lang siya. Yung attributable to parent, yung share mo doon sa income ni subsidiary, plus yung solo niya, yung 505,950, yung adjusted na, pagsamahin mo, yun na yung attributable to parent. From the consolidated income, tanggalin mo yung nakuha mo na yun, you'll get your NCI portion. Yun lang. Okay? So, ano pa ba? Meron pa dito sa baba, based on the intercompany transactions and dividend payments for the 2025, year 2025, what are the true separate net income? Okay? Ngayon dito sa tanong na to, yung true separate net income nila, edi yan yun. Gamitan ko lang ng ibang color. Edi ito yun, 505,950 tsaka 215,600. I'm not sure kung what do you call this, kung natatanong to madalas, no? But again, if kung tinatanong ito, alam mo na kung paano siya kuhanin. Yan yung makukuha mo na end balance ng net income in the separate books. So, why it is important na gawin ganito yung solution mo? Kailangan alam mo kung saan mo ilalagay itong values na ito. Kasi kung ilalagay mo sa different column to, pag nag-compute ka ng 90%, magkakaroon ng ibang figure. Iba yung makukuha mong subsidiary net income kung mali yung placement mo. Kung hindi mo alam na, sino pala mag-a-adjust? Siya, kung sino daw ang nagbenta, siya mag-a-adjust. Doon mo sa kabila nilagay. Hindi mo alam na ang iniisip mo, siya kasi nakahawak ng inventory na to so siya siguro mag-a-adjust because of the relationship with cost of goods sold. Baka malito ka. Baka doon mo hukayin, no, yung dahilan kung bakit mo ina-adjust yung amount na yon, no, which is mali. You'll do that in your cost of goods sold computation. But in here, you're adjusting the recorded profit, which is mali kasi again, at that point, hindi pa siya nabebenta or kung nabenta na ba siya. That's the issue na nag-a-arise dito sa net income adjustment. Okay? Now, let's move on dito sa mga ibang questions na to. So, 505,950 and 215,600. C, 51, parang wala. 505,950, meron. Etong letter C po ang sagot natin dyan. 215,600 ba yan? Okay, tama. So, yan yung sagot natin. Meron pa tayong dalawa na hindi nasasagutan. Okay? So, yung mga tanong is, intercompany cost of goods sold to be eliminated daw. Okay? At yung isa is yung cost of goods sold ng bawat isa. Okay. Amount of cost of goods sold adjustment. Adjustment ba? Overstatement. Yun yung gusto niyang tanungin. Okay. By the way, meron din baka tanungin yung intercompany sales. Well, simply pag-aadin mo lang yung 180 and 140, that's an overstatement in sales. Okay. Now, ano pa ba? Sige. Solve natin yung isang solution, no?
dito sa solution, pag cost of goods sold lang naman ang mga tinatanong, ganun pa rin. Meron ka pa rin, unless merong binigay, some problems would give you cost of goods sold na hindi adjusted, and then you go adjust that. Okay? So, that's the same thing naman. In just that, in this case, ang hinahanap sa atin is yung overstatement. Alright, so, ang gagawin natin is simply yung formula ng cost of goods sold. So, beginning, no? Beginning inventory, purchases, and ending inventory. So, pa-minus yan. And then you get your cost of goods sold. So, ganyan lang siya. Ginagamit mo rin to sa, pag-solve ng HOBA. So, parang ganun din yung relationship nito. Kung maalala mo, no? I also have a video for HOBA, no? Na ganito rin yung way of computation na, which is pertaining to overvaluation naman. Ngayon, meron tayo ditong parent, meron tayo ditong subsidiary, same lang. Lagay ko dito ng konti. P, para magka-align sila. PS. Alright. So, beginning inventory na overstatement. So, overstatement. So, lahat to overstatement. Yung purchase naman, kasi intercompany yan, eliminate natin yan. Intercompany. Okay? Ngayon, bakit ko pa sineseparate? Some would just, kung ganun lang yung tanong, kung yung cost of goods sold lang ng entire, what do you call this, consolidation, walang problema pag-addin mo lang ng pag-addin lahat. Okay lang yan. Ngayon, bakit ko ito ganito sinusolve is para kung mali yung nalagay kong problem, madali kong matrace. Kasi kung pinagsama ko nun, teka, ano yung inad ko doon? Mali. Ngayon, pwedeng ganito, well, it's your option naman kung paano mo solve para kung saan ka madadalian. No? So, overstatement pa rin naman itong ending inventory na to. Overstatement. Statement. And cost of goods sold, this is the adjustment na. Or required adjustment or overstatement. Sige, lagay natin overstatement para overstatement lahat. Or adjustment or overstatement. Required adjustment. Basta ito yung hindi tama. Okay? Yun. So, solution mo yan, i-label mo na lang ng kung di basta yung sa pagkakaintindi mo at mag-arrive ka dun sa correct answer. I think that's what's important. By the way, just disclaimer lang, no? Yung solution natin, no formalities here. Hindi siya presentation, hindi siya for presentation ng actual values, no? The way you understand it, the way na paano mo siya isolve, importante mag-arrive ka dun sa tamang solution. Ang goal natin dito is tumama ka sa board exam, okay? So, hindi formal, hindi siya presentation, okay? So, ano pa? Beginning inventory overstatement. Ano ba to? So, ito is, in this case naman, kung cost of goods sold ang pinag-uusapan, kung sino ang nakahawak ng inventory, siya ang mag-a-adjust. Kung sino ang may hawak ng, kung sino mang ang may overstatement ng purchases, siya ang mag-a-adjust. Okay? So, unahin na natin dun sa overstatement ng purchases. May mga benta kasi dito, ba? 140 and 180. Ngayon, sino ang bumili? Okay? Kung sa sales naman ang ina-adjust natin, sino ang nagbenta? Okay? Ngayon, dito sa since purchases, sa downstream na 180, ang mag-a-adjust dyan ay si 180. Siyempre, si subsidiary. Okay? So, 180. Yan. Overstatement niya. Nire-record lang natin yung mga overstatement. Yung 140 kay parent. Okay? 140K. Ngayon, sino, kukunin lang natin yung mga values na nandun sa taas. Ha? Pansinin mo, tingnan mo.
ipa-plot lang natin sila dito. Ngayon yung beginning inventory overstatement, sino ang may overstatement ng beginning inventory? Dito ka tumingin sa January 1, 2025 yung data sa baba, yung sa mga natitira. Kasi yan yung mga beginning inventory at beginning of the period, di ba? So yung 4K, upstream daw. Sabi natin kung sino may hawak ng inventory, siya ang mag-a-adjust. Kasi nga, cost of goods sold ang ina-adjust natin. Kanina sa net income, para mahiwalay lang natin, kanina sa net income, ang ina-adjust kasi natin yung recording nila ng profit. So mali ba, tama ba, ganun yung adjustment natin dito. Ngayon dito sa cost of goods sold, teka, sino ang compute ng cost of goods sold? E di malamang, tingnan mo yung mga components ng cost of goods sold formula. Beginning inventory, purchases, ending inventory, cost of goods sold. Okay? Kaya, this is the reason, kaya hindi ko nilagay doon sa taas na formula yung mga you pay, unrealized profit in ending inventory kasi baka malito ka. Yun yung reason ko. Kaya binago ko yung pangalan. Unrealized profit in intercompany sales current year. Kasi ganun sila talaga. And you would know that unrealized profit in the sale, the transaction, is obviously ang mag-a-adjust is sinong nagbenta, di ba? So that's my reason kung bakit binago ko yung pangalan nila. But again, it's up for you to choose kung alin yung mas beneficial sa'yo. Na label lang naman siya eh. Label lang. The important thing is, naiintindihan mo kung bakit mo siya ina-adjust. Para saan yung amount na yan at sino ang mag-a-adjust. Okay. Continuing to the problem. Overstatement. In beginning inventory, 4,000 daw. Sino may hawak ng 4,000 na to? Item purchase from Eskinita. So, si parent ang may hawak na ito. Okay? So, nung nag-record siya ng cost of goods sold niya, nag-record siya, overstatement pala yung beginning inventory niya ng 4K. Kaya isa yan sa mga adjustment natin. So, 4,000 kay parent. At of course, alam mo na yung kabila kasi alam mo na kung paano trend siya dun sa taas. Kung mapapansin mo, lumipat siya ng column, no? 3 to naman dito. Okay? Ngayon yung sa ending inventory, same lang. Alam mo na, kung yung pattern galing sa kabila, kunin mo lang din sa kabila. Kung yung 4,000 nasa column ni subsidiary kanina, yung 4,000 nasa column na ni parent. Ganon siya, nagbaliktad. Okay? Kasi sino na ang may hawak at siya na ang nag-a-adjust dito. Okay? Since intercompany, huwag kang malilito kasi intercompany transaction nga, sila lang dalawa nag-transact. So, it's either who adjusts or who makes the adjustment. Yun lang yung issue natin dito. Kasi, wala naman, gaya nga ng sinasabi ko kanina, hindi naman magmamatter kung yung total lang ang tinatanong kasi you'll end up with the same amount. It's just that, kung tinatanong ka kung overstatement dun kay parent lang or attributable lang dun kay subsidiary lang, doon ka madadali kasi magkakaiba yung amount. Okay. Now, ending inventory overstatement. So, yan yung 11,250 tsaka yung 8,400. Why? Kasi hindi pa yan nabebenta. Nandun pa yan sa, na-mention kanina dun sa problem, sabi unsold. Okay, so ganun lang naman siya. Ngayon, sino mag-a-adjust nung part ng 180, yung 11,250? Downstream daw. Downstream, yung subsidiary. Kasi papunta kay subsidiary. Yung 11,250, adjustment yan ni subsidiary. Pa-minus kasi yan yung formula. Okay? 11,250. Ngayon sa kabila naman, alam mo na 8,400. Okay. Ngayon kung mapapansin mo, dun lang tayo nag-solve dun sa taas, basically, no? Kasi eto dito sa baba is nililipat-lipat mo na lang yung mga values. Pina-plot mo na lang siya. Tapos kunin mo yung total. Yun na yun. Cost of goods sold. So kung alam mo na, galing dun sa taas na plot mo ng maayos, ililipat mo na lang dito sa baba. So, ganun. But again, it is important na alam mo kung paano sila tinitreat. Kasi, again, kung yung question lang dun sa problem is yung cost of goods sold lang, madadalian ka ng isolve kasi alam mo na kung paano i-treat yung mga numbers, di ba? Hindi ka naman lalatagan sa board exam ng ganito kahabang continuing problem. Continuing yung mga questions na interrelated. Wala namang ganon.
Etong question na to is for us to practice lang, no? Para matandaan mo. So, practice ka lang ng practice. Okay, 4,000 plus 140. 4,000 plus 140,000 minus 84, di 135,600 sa kanya, kay parent. Okay. Ngayon, 32 plus 180,000 minus 11250. Okay, 171,950. Okay. Ito yung mga overstatement ha. Ito yung mga overstatement. Ito yung mga gusto mong tanggalin na dun sa mga bawat libro ng bawat isa. Eventually, it will be in the consolidated FS naman kasi sa working paper mo lang siya makikita eh. So, ayan, 135. So, pag tinatanong ang total, 171,950 plus 135,600, 307,550. Yung total. May tinatanong ka bang ganun? Wala naman ata. Eto nga, yung separate, 135,600, parang wala. Ayun, letter C, 171. Yun. Okay. So, eto po sila. Yan. Yan. Pag sa ano lang, pag separate. Like I've said, I'm not sure kung familiar or popular yung mga ganitong questions, but most likely is total lang naman eh. Tatanungin sa'yo. Kung total yan, pagsamahin mo lang sila. Again, pwede mo na pagsamahin bawat overstatement, intercompany, pagsamahin mo na, ending inventory, pagsamahin mo na, na-mention ko naman yung reason kung bakit hiwalay, para matatrack mo kung saan ka nagkamali, just in case. Okay. Dun sa taas, intercompany cost of goods sold, edi yung total, 307,550. Alright, so, yan lahat, yung mga na-complete natin. Ito lang naman yung solution natin. Kung ma-familiar mo na yung sarili mo sa ganitong solution, ano, hindi mo na kailangang isulat yung mga labels. We don't have any problem about the labels. Hindi tayo magtatalo dyan. Again, yung unrealized profit in ending inventory, mga gano'n, that's fine. Okay? Kung alin yung mag-work sa'yo, i-adapt mo na lang to, or the way the solution was solved, yun na lang yung importante dito. No? Okay, so ayan lang. And practice ka lang ng practice. Bukas makalawa, CPA ka na. BA, CPA. Alright, so babush!